Grabe, isang pasabog ito. Kasalanan daw ni Villar. Palasyo, nagsalita na. Pangulong Bongbong Marcos, alam na dahil kay Villar kung bakit hindi mo ababa ang presyo ng bigas. Boom! Halika, ating pag-usapan, mga kaibigan. On a collision course ang Marcos administration at si Senator Cynthia Villar dahil sa kanyang tarification law. Reklamo ng palasyo, naging hadlang ang batas para maibaba ang presyo ng bigas. Bunga raw nito, nawala ng kapangyarihan ang National Food Authority o NFA na ma-regulate ang presyo ng bigas, kaya patuloy itong tumataas sa merkado. Matagal na po nagkaroon ng proposal ang administrasyon para mabigyan po ng sapat na kapangyarihan ng NFA. Gusto natin ipabatid na kapag po nabigyan natin ang karapatan ng NFA na makapagbenta ng diretsyo sa taong bayan at makontrol ang presyo ng bigas, hindi po tataas ng ganito ang presyo ng bigas. Dahil sa kasalukuyan po, because of the rice tarification law, na ang author ay si Senator Cynthia Villar, ang nag-i-import po dito ay mga private companies. Hindi po nahahayaan ang government na mag-import. Kung government sana through NFA, government to government, mas maganda po ang tsansang mabigyan po tayo ng mas murang presyo para po maibigay din natin sa taong bayan. Dahil dito sa rice tarification law, nawalan po ng kamay ang NFA, at pati po, ang pag-regulate ng presyo ng NFA ay hindi na po na ipapasatupad. So yun po ang hindi maganda sa provision na ito. Kaya po noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFA. Tutol si Senator Cynthia Villar sa panukalang amyendahan ang rice tarification law. Sa mga pagdinig ngayon sa Kamara, gusto ng mga mambabatas na maibalik ang kapangyarihang ito sa NFA upang ma-stabilize ang presyo ng bigas sa merkado. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Bakit ayaw bumaba ng presyo ng bigas? Lihim na alam na pala ni Pangulong Bongbong Marcos, pero tahimik si Villar. May isang tanong na paulit-ulit na gumugulo sa isipan ng bawat Pilipino. Bakit kahit anong ipon mo, kahit anong tipid mo, ang presyo ng bigas parang ayaw talagang bumaba? At sinasabing matagal na sanang 20 pesos ang bigas kung hindi dahil kay Villar. Akala natin simpleng supply and demand lang ito, pero may mas malalim palang dahilan. Isang pangalan na matagal nang umiikot pero ngayon lang diretsahang tinuro mula mismo sa palasyo. Pero teka, huwag kang bibitaw dahil sa bandang dulo may isang malaking pasabog mula kay PBBM mula sa palasyo patungo kay Villar. At baka sa unang beses maintindihan mo kung bakit hindi talaga kayang solusyonan ang krisis sa bigas kahit gusto ng Pangulo. Ang hindi alam ng marami, kasalanan daw ni Villar. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pahayag mula sa palasyo. Hindi press release, hindi biro, mismong palace press officer ang nagsabi. Matagal na po ang proposal ng administrasyon para mabigyan ng kapangyarihan ng NFA. Pero hinahanglangan ito ni Senator Cynthia Villar. Wait, ano raw? Oo, siya raw mismo ang nag-block ng pagbabalik ng kapangyarihan ng NFA. Yung ahensya na dapat bumibili ng palay sa mga magsasaka at nagbebenta ng murang bigas sa masa. Bakit daw? Dahil sa batas na siya rin ang may akda, rice tarification law. Pero bakit mahalagang mabalik ang NFA powers? Pwede kasing isipin ng iba, di ba may importation na? Di ba mas okay yun para mas maraming bigas sa merkado? Pero sa ilalim ng batas na pinasa, Villar, ang mga private companies lang ang pwedeng mag-angkat ng gas, hindi gobyerno, hindi NFA. Therefore, wala tayong kontrol sa presyo, walang floor price para sa mga sasaka, walang safety net para sa mga mamimili, at sa uli, ang tanging panalo, importers. Sino-sino sila? Hula mo na lang.
Pero ang sabi ng palasyo, So, kayo na po ang mag-research kung sino ang malalakas mag-import. Boom! Sino kaya ito? May kinalaman din kaya si Villar? Hindi natin alam. Kayo na mismo ang umusga. PBBM, alam na pala. Pero bakit tahimik? Hindi ito parang blind item. Hindi rin ito chismis sa kanto. Ito mismo ang payag ng gobyerno. May mungkahing ibalik ang kapangyarihan ng NFA. Pero, dinabla. Ngayon, tanong ng bayan, kung alam ito ng Pangulong Bongbong Marcos, bakit hindi siya kumikilos? Marahil may political consideration. Marahil ayaw masira ang alyansa. Therefore, kung may balak man siyang sumabog, kailangang tama ang timing. Pero teka lang, baka nangyari na ito. Malaking pasabog, Palasyo versus Villar, timing is everything. Pansinin mo ito. Sa parehong araw na sinabi ng Palasyo ang pagkakadawit ni Villar sa isyu ng bigas, lumabas din ang endorsement ni VP Sara Duterte sa anak ni Villar, si Camille Villar, para sa Senado. Coincidence? Hindi ito basta simpleng script ng teleserye. Ito ang reality show ng kapangyarihan ng ekonomiya ng Pilipinas. At ang tanong, ikaw ba manonood na lang habang patuloy kang ginugutom? Ngayon alam mo na kung sino ang nagpipigil sa pagbagsak ng presyo ng bigas, na itinanggi naman ni Cynthia Villar. Ngayon mismo ang palasyo na ang nagsalita. Ngayon si Pangulong Bongbong Marcos ay tila naghihintay lang ng tamang oras. Ano ang gagawin mo? Pipikit ka na lang ba? O pipili ka ng tama sa darating na eleksyon? Kasi minsan ang sagot sa simpleng tanong na bakit mahal ng bigas ay isang komplikadong drama ng kapangyarihan, pamilya at kita. Pero ngayon, ikaw na ang may alam. Ang tanong, totoo ba ito? Have mercy, O God. Ezekiel 34 verses 2-4. And then, anak ng tao, manghula ka laban sa mga pastol ng Israel. Sabihin mo sa kanila sa mga pastol, ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos, kaawa-awa kayong mga pastol ng Israel na pinapastol ang inyong sarili. Hindi ba't dapat ay ang kawan ang inyong pinapastol? Kayo'y kumakain ng gatas. Kayo nagsusuot ng balahibo ng tupa, kinakatay ninyo ang mga pinataba, ngunit ang kawan ay hindi ninyo pinapastol. Ang mahina ay hindi ninyo pinalalakas, ang may sakit ay hindi ninyo ginamot, ang mga nabalian ay hindi ninyo pinalot, ang naligaw ay hindi ninyo pinalik, ang nawala ay hindi ninyo hinanap. Sa halip, pinamunuan ninyo sila ng may kalupitan at kapagsikan. Kaya't ako ang laban sa mga pastol at aking hahanapin ang aking mga tupa. Sa gitna ng krisis, kaibigan ng bigas, sa likod ng mga pangalan ng makapangyarihang politiko at sa ilalim ng mga batas na tila mas pabor sa negosyo kaysa sa tao, may isang paalala ang ating Panginoong Diyos sa pamagitan ni Propeta Ezekiel. Ang tungkulin ng pinuno ay hindi para pagsilbihan ang sarili, kundi alagaan ang kawan. Pero anong nangyayari ngayon? May mga pastol na inuna ang kita kaysa kapakanan ng bayan. May mga batas na pabor sa ilan, ngunit pasan ng mas nakararami. Parang eksaktong larawan ito ng tinutukoy ni Ezekiel. Kumakain kayo ng gatas pero ang kawan pinapabayaan. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento. Therefore, dumating ang ating Panginoon Jesus, ang mabuting pastol, upang ituwid ang baluktot, upang hanapin ang nawawala at alagaan ang mga inaapi. 110 verse 11. Ako ang mabuting pastol, iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Ang ating Panginoon Jesus ang kabaliktaran ng mga lider na pinuna sa Ezekiel. Hindi siya dumating para makinabang, kundi para maglingkod at magsakripisyo. Siya ang sagot sa korupsyon, sa kasinungalingan, sa mga sistemang mapang-api. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na ang aming Panginoon Jesus, siya ang mabuting pastol. Sa gitna ng kagutuman, kabiguan at kabiguan ng pamahalaan, ikaw ang aming pag-asa o aming Panginoon Diyos. Alisin niyo po ang mga pusong mapagsamantala. Palitin niyo po ito ng pusong may malasakit tulad po ng iyo. Ituro niyo po sa amin na hindi sapat ang magalit. Dapat din kami magliwanag sa katotohanan. Maging kaisa kami sa iyong layunin na ang bawat isa, lalo na ang mahihirap, ay makatikim ng katarungan, pagmamahal at buhay na sagana. Pinupuri po namin at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin at salamat sa inyo pong walang sawang pag-aalaga sa amin. Inyo pong patuloy na alagaan ang aming mga lider, ang mga Villar, maging ang mga Marcos.
at lahat ng mamamayang Pilipino at maging ng buong mundo. Salamat po Panginoong Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito masamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.